Okay, magandang hapon mula sa White Mesa. Kilala nyo na, Tito. Siguro naman kilala nyo na rin to. Pero, Pangatlo ko na eh. Oo. Pangatlo na to. Pangatlong appearance na sa White Mesa. yan. So, bali ngayon nasa ano kami. Saan tayo, Tol? Andito naman tayo sa Chokban. Yan, nandito kami sa Chokban Chokban Beach. Sa may swimming pool. So, sa mga taga Macau, for sure alam nyo itong lugar na to dahil dalawa lang naman ng beach dito sa Oo, totoo. Macau eh. Kumbaga Haksa lang naman, tsaka Chokban. Chokban. So anyway, isa to sa mga puwedeng ng random adventures namin ni Klaus, no? So tamang chill lang kami dito. Sayang hindi nyo nakikita yung nakikita namin sa harapan. Oo. Siyempre sa amin yan parang yung vibe Oo. out niyan sa atin. Kumbaga, yung view nyo, ito na lang yung pader. Oo. Importante, alam nyong sinunod pa rin namin ang konsepto ng kahit saan podcast. Pero kung Oo. nakikita nyo lang yung view namin, guys, tangina ang sarap. Sarap. Tangina alo ng dagat, tapos tamang wine lang kami. Tamang prutas lang, yosi. Totoo. Sundot ng yosi. So yun, ay nga pala bago na simulan to, Tol, may regalo ako sa'yo, pare. Uy, ano yan. So ano to, t-shirt to ng Let Them Know. Yan. So Thank you, ito brother. guys, Let Them Know. So ilalagay ko na lang yung description, yung link ng Let Them Know sa description box. So check nyo na lang yung merch nila. Kung gusto nyo, message na lang kayo sa page nila. So yun, o kaya sa akin, message nyo ako kung gusto nyo makascore ng Let Them Yes. Know merchandise. So Tol, para sa'yo to. So ayan, support natin ha. Lagi nyo tandaan, let them know. Let them know. Let them know. Thank you dito, tol. Sige lang. So, speaking of nandito tayo sa beach, Tol. No? Ako kasi, para sa akin yung mga ganitong spontaneous na lakad talaga, parang, lalo na sa ating parehong OFW, kumbaga, reward na to eh. Like, makapag-relax paminsan-minsan sa ganitong klase ng setup, ganitong klase ng environment. Ikaw, Tol, anong nagustuhan mo sa dagat trip naman, 'di ba? Nung nakaraan camping tayo. Ikaw ano naman ang nagustuhan mo sa mga ganito, sa mga dagat trip? So ayun no. Niligaw ko nga yung sarili ko sa Hong Kong. I was there for 3 days. And nag-end up ako sa pier. So, nakita ko yung pier, ang daming pwedeng puntahan na island. So, sabi ko, may dagat na parang pwedeng mapagtampisawan. So, dali-dali, bumalik ako ng Hong Kong. And yun, na-experience ko, nakapag-beach camp ako. Nag-camping ka dun eh, no? Yeah, nakapag-beach camp ako sa Hong Kong for 3 days agad ha. Parang unang salang. 3 days? Yeah. 3 days, 2 nights? Yeah, under government pa yun. So, Ano yan, nagbaon ka na ng FT mo nun? oo, wala pa akong lutuan. Talagang lang. Though may bayan naman na malapit na bababain para bumili ng Pero, ang tawag dito, as an OFW Pilipino, makita ka ng ganun, tol. Talagang papaliguan. Priceless na din eh. Oo. Kasi pag makikita niyo yung workplace namin, as in talagang commercialized talaga, as in puro City. building, city talaga. Kung ano ba pinakamadali nila maiintindihan na mabivisualize nila? Parang BGC. Yan yung pinakamalapit na Pero mabivisualize nyo. upgrade mo ba yung BGC Oo, mga parang 10 ganun. times, So, 20 times. 20 times. So, kumbaga, sa amin, luxury na yung ganito na during off days, makapag ganito. Kasi usually, hindi naman sa kumbaga, may mga kilala rin kami ng mga OFW rin na, kumbaga, pag day off, talagang bahay lang, matutulog na lang, kumbaga, papahinga. Which is, hindi ko sila masisisi sa gano'n kasi iba-iba tayo ng trip. Pero, kami kasi as much as possible, sayang yung, kumbaga, yung off day namin, lalo na sa hospitality industry, isang beses lang yung off day namin. So, nakakapanghinayang kung nasa bahay ka Sasayangin lang mo. o itutulog mo lang. Pero don't get me wrong, naiintindihan ko naman yung ibang OFW na gano'n kasi minsan talaga kailangan mo na lang siya ipahinga eh. Pero sa amin kasi, form of pahinga rin to eh, di ba? Pahinga. Relax naman kami. Oo. Upuan. Opo. May alak. Mm. May prutas. Tsaka guys, itong iniinom namin, kumbaga sa gantong klase ng setup, tsaka gantong oras, kumbaga iniinom namin pang pang kalma, pang social drinking lang. Kumbaga pag tinignan nga namin yung alcohol level nito kanina, as in talagang hindi, kahit maubos namin dalawa kami, hindi kami malalasing. Kumbaga para lang siyang juice. Kumbaga masabi lang na may iniinom kami, ganun.
ano lang, pang sauce lang, ganun. Mm. Diba? Ako naman ang may tatanong, tol. Oh. So, anong usual dagat setup sa Pinas? Pero ano yung namimiss mo? Or ano ba yung madalas na parang exciting part kapag nagdadagat kayo? Tropa, Ako sa family? totoo, tol, unang pumasok sa isip ko nung sa tanong mo, ang namimiss ko pagkain, tol. Pagkain. Yung pagkayo sa dagat, nakalatag yung dahon ng saging, tapos isang Budel banig fight. ng kanin, tapos halo-halo na yung ulam, Ulam. hotdog. Siyempre, di mawawala yung toyong adobo dun. Syempre. Tapos Ihaw. lempo, pusit. Adobo para tatagal. Mati. Tsaka laging ewan ko, tanga na sa Budel Fight, laging may adobong toyo. Yung toyong adobo, di ba? Tapos Hindi siya yun, mawawala. soft drinks. Doon ako kumakana ng soft drinks. Kasi iba yung vibes ng malamig na soft drinks, tas mainit yung Totoo. paligid, di ba? Pero kung Talaga yung pero yung sa normal na araw, hindi mo ako mapagso-soft drinks eh. Talagang tubig lang ako eh. Pero sa mga ganong setup talaga, kumbaga, literal na bakasyon, cheat day Tatarot talaga. ka talaga, Oo, di ba? talaga. Parang- Walang jeta-jeta dun pag ganong setup. So yun yung namimiss ko sa setup. Firstly. Ikaw? Sa akin naman to lang nakakamiss. Siguro pagkasama yung mga tropa yung biyahe. Oo, no. Stopover. Oo, tol. Minsan stopover pa lang, di ba? Di ba? Yosi muna. Daw si ganito, daw si ganyan. So, Tapos yosi muna, kape-kape muna kung saan. di ba? May grupong kakain, may grupong hindi. Mm. Di ba? Gagi, nakakamiss din yan eh. Tapos yung habang nasa biyahe kayo, sound trip. Yun, Tapos yung oo. kwentuhan. Ano yun Yan, talaga. oo. Tapos bababa lang yung bintana, yosi sa daan. Kasi yun na yung yun na yung pinakamahabang part din nung journey nyo eh. Yung ano na talaga eh, biyahe. Nandun na yun na yung pinakasagradong moment para mag-usap-usap kayo lahat eh. Dun pa lang, kumbaga, nagsisimula na yung bakasyon eh. Totoo. Tsaka yung kami speaking of biyahe, kami pag naglumalabas kami, tas ang kasama is tropa, hindi pamilya. Pero hindi kahit pamilya eh. Talagang break up doon, dapat nasa biyahe na. Oo. Yung tipong mga 4:30 pa lang, Araw. nandun pala yung nasa kalsada kayo puputokan ng araw. Oo. Yung talaga yung the best. Tapos Kaya alam naman ng mga Pilipino, pag inabot ka ng alas 6, wala na, tangin na, abutin ka na ng traffic. Kailangan, Same reaction. Wala na. Wala na. Kumbaga, by that kailangan, nasa expressway ka na or nasa highway ka na ng pagputok ng araw. Tatakbo Kasi na. pagka inabot ka ng araw, rush hour ng mga pumapasok, tas palabas ka pa lang ng city or palabas ka pa lang ng highway, wala ka na. Sayang eh. Sayang na yung oras mo. Yan isa sa mga pinaka nakakamiss sa nagdadagat. Mm. Pagkain, biyahe, tsaka pag pumatok na yung gabi. Ay, oo, pukunin na. Yun Matik na yan, pukunin na. Diba? Alak. Ala. Ewan ko ba't ang sarap uminom sa dagat, lalo na pag gabi, no? Totoo, tol. Totoo. Tapos habang umiinom kayo, lulublob kayo saglit sa tubig. Pero delikado yun guys, Huwag kayong... Oo, masarap siya, pero on your own limit lang din. Kasi, tangina, mahirap. Marami na rin ako nakita na puta, muntik ng madelikado dahil lasing tas naliligo ng gabi. Huwag kang magpasikat. Nagpasikat. Tsaka Don't naniniwala live ako your dun, life. tol, yung pagka... sabihin mo na superstitious ako, Oo. Pero naniniwala ako dun yung pagkagabi, may nakunguha yung dagat ng alay. Di ba uso ko na sa atin yun? Pwede. Meron din talaga, tol. Kasi ngayon lugar namin, tol, meron kaming eto kilala yan ng karamihan, Wawa Dam. Ay, oo, So, tol. imposibleng walang kinukuha yung Wawa Dam. Na Matik even yung local, hindi nila parang Wala i-rescue yung sinasanto. nalulunod. Oo, wala rin sinasanto, mismo mga taga doon. So, yun, don't raise your light. Lalo na sa pag-usapang tubig. Kasi nga, kahit yung mga manglalangoy, nalulunod pa din. Nagkakaroon pa rin ng fault, nagkakaroon pa rin ng pagkakamali. Yun yung yun yung kanina kasi nag-usap kami ni Klos, like halimbawa kung ano yung langoy na ginagawa namin sa dagat. Sabi ko ako lang, yung maramdaman ko lang na nakasubmerge lang ako sa tubig. Kasi hindi naman ako lalangoy sa dagat, hindi naman para maglaro ako na mag-swimming ako. Hindi, maglalaro ako ng swimming talaga sa swimming pool. Kasi controlled yung environment, pero yung sabihin mo halimbawa, langoy natin yun dun. Tangina mo, kayo na lang. Oo. Kasi hindi mo masasabi yung alon biglang ihina, biglang lalakas. So, mahirap mag-risk ng swimming sa mga uncontrolled environment. Totoo. Yun, isa pa, hindi ka taga doon. Hindi mo alam kung ano yung oras nung taas ng tubig, maraming factors na dapat din i-consider once pumupunta kayo sa dagat. Yan,
Meron pa kalaban ng dagat, mga dikya or Oh, mga ano ba yan? mga live creatures. Yung isa pa, yung inaano ng Jellyfish? suka. Yan, jellyfish. Putik na yan. Meron akong tropa na gano'n nakagat ng jellyfish. Puta, akala mo may nagkaroon siya ng birthmark. Nagmark. Oo, Yun yung nga. ang pula nung ano yung Nasusunog akala mo may balat. Nasusunog yung balat. So yun yung mga risk ng pagsiswimming outdoor. So Dapat din mga Alam nyo dapat rin. din i-take down or key points. tsaka wag kayong magbida-bida pagka halimbawa may mga location na sinasabi kailangan required mag life vest dito. Oo. Kahit marunong ka lumangoy, pag sinabi na may rule na certain na ganito, Mag-life vest ka. makinig ka. Parang eto, may rule na bawal magyosi dito. Tatayo kami para Magyosi. Kaya wala, makikinig din kayo sa batas, no? Ano rin simpleng practice din yan para sa sarili, yung sobrang liit na detalye tas kaya mong sundin. Grabe ka, 'di ba? Grabe ka kadisiplinadong tao. So nagmamatter yan. Sobrang Maiba tayo. Tinikman ko yung melon tol, hindi masarap po. Walang lasa. patay. Masarap yung pinya. Yung pinya tsaka watermelon okay matamis. Yung melon po yung kainin yun. Sarap lang po. Sarap ng hangin, guys. Naririnig nila yan yung hampas ng hangin. Ay, nangangin ng alon yan. Alam niyo yung mainit siya pero ang presko ng hangin. Tsaka sakto yung punta natin dito kasi summer na ngayon sa Macau. Yes, Bali bali- kami naka-jacket. Di ba nung nakaraan sa huling podcast na nakita nyo kami, nagte-temperature check tayo, di ba? Nag-ground temperature check tayo. Yung nakaraan parang 19 ba? 20 nung tayo. Ngayon, nag-check ako bago ako lumabas. Ang temperature na ngayon sa Macau is 32 na. So, mainit na talaga to. By Macau standards, mainit na talaga to yung 32. Pero sa Pilipinas, normal na araw yun 32. Oo, pero grabe na rin yung init ngayon sa Pinas Sabi nga rin sa akin nung kasi uwi nga ako ngayon, 'di ba? Nung uwi ako ngayong June. Sa akin, mag-ready ka sa init dito, tangin. baka di ka rin maglalabas. Pero hindi, trabaho kailangan natin. Pero para naman sa akin, para i-compare yung init ng Macau sa other country na like Pilipinas, Thailand, iba pa, mga Vietnam, ganyan. Iba yung init dito sa Macau ang lagkit. Ang lagkit. Tsaka parang alam mo yung parang sinasakal. Yung parang ang humid ang tawag doon, makapal Hirap yung huminga, hangin, oo. parang gano'n. Parang sa Pilipinas nga kaya ko pa maglaro ng basketball pag ganyan. Solar Boy, di ba meron? Dito mo testingin yun, mag-Solar Boy ka dito. Presko kasi sa atin, like may humahataw na hangin. Dito kasi kaya presko kasi nasa beachside kami. Pero pag nasa city kami, putang ina, sobrang stale. Talagang as in, ang gusto mong paglabas mo pa lang, gusto mo nang pumasok ulit sa Aircon, bus. aircon. Oh. Lahat, mall, establishment, tubig, kailangan lagi kami. Lalo na kung nakapunta ka sa Singapore. Nakapunta ka na Singapore hindi pa tol. Tangina tol, doon parang yung init dito sa Macau parang ganoon din. Nung nag-Singapore tour kami, nung mga pinsang ko. Ano yun right after graduation ko nung college yun nagano kami. Summertime talaga. Di punta nga kami ng Singapore, no. Tangina, syempre tataglay pa ako ng pormahan kasi syempre Singapore yun Mga suot ko, mga dala kong damit nun, yung mga medyo makakapal ko na talaga ng mga t-shirt. Though alam ko yung na mainit. Pero hindi ko in-expect na ganun na manlilimahid ka talaga. Kasi syempre, bakasyonista ka, kumbaga puro lakad kami, di ba? Mga dala kong damit, yun nga, mga kakapal na t-shirt, polo shirt. Tapos sabi ko, mali ako ng damit na dinala. Bandang uli, mga pangalawang araw namin doon, ang ginawa ko na lang, bumili na lang ako doon ng yung mga souvenir na sando. Wala na, wala nang forma-forma. Kung saan ka na lang komportable. Oo, kung saan na lang ako komportable. Tapos ang ginawa ko na lang, yung mga picturean nung unang araw na lang, para kumbaga, sige, sayang naman yung dinala kong damit. Parang ganun. Iba rin yung init doon, nakakabuwisit. So ano yan things to consider rin pag mag-ibang bansa kayo? Or magta-travel kayo sa ibang bansa? Alamin nyo yung klima, wag nyong ipilit. Dito maraming nangyari akala nila winter pa din. Nakikita namin dyan sa San Malo, ang kakapal ng damit, naka-hoodie pa na pero apakainit na. Meron din naman pumupunta dito, Hong Kong, Macau na
nakapang Hong Kong, ganyan yung mga naka-skirt, mga Oo. babae, pero lintik na yung lamig. Mm. So, yun. Things din na kailangan i-consider. Pag magta-travel kayo, kumbaga pag-aaralan nyo rin yung mga location kung ano ba yung... Kasi parang di rin kayo ma-hassle para yung OOTD nyo, ma-ready nyo na... tanga na mainit dun. Tanga na mahirap gumeto ng makakapal na pang OOTD. Parang gano'n. Oo. Ayan, tol. Buksan mo na ano natin. Chichirayan natin. Ay, may chicharon dito, tol. Banata mo to. Kanino ba to? Balat ng Chicharon manok. ni- Ano lang din yan? Sha- Pasalubong din. sha- Galing ng Shadrack. Pilipinas yan. Shoutout kay Shradak. Baka naman. Baka naman. Baka naman umabot to kayo, no? We never know. Ay, lumulubog yung upuan ko sa buhangin, tol. Yan. Kaso nasa frame pa ba ako ng camera? Anyway, alam niyo na yan. Feeling ko nasa frame pa Oo, naman. kasi lumulubog talaga guys eh. Tapos ang trip namin nito ni Close nito, after nito, anong oras na ba tol? Time check kami, 5:49 na. Mm. So siguro may swimming pool din kasi nakatabi to. Dito lang as in malapit lang. So baka doon kami maliligo lang kami ni Close doon. Anong oras tayo mga sa tingin mo? 6:15? Burger? O mga 6:15 para sakto palubog na yung araw. Mm. Dito kasi pag summer ang tagal din ng araw. Isipin niyo ano no, 5:50 na pero tangan lintik pa rin yung araw, liwanag. Kakaroon pa rin ng alas 7 na, pero pakaliwanag pa Oo, rin. kumbaga pa sunset pa lang. So 6:15 maliwanag pa nun. So, makat naman kita, tol. Ano naman ang pwede mong masabi sa nangyayari ngayon? Ayaw ko ng parang masyadong government yung sagutan natin na parang, let's be general, parang bilang Pilipino. Ano yung pwede mong sabihin sa co-Filipino mo ngayon na napafuck up na yung Pilipinas? Ganun. Ang dami ko kasing nakikita ngayon sa social media na parang nagwe-waste pa talaga kayo ng time nyo para lang i-share sa Facebook yung hate na ganito nyo, pero hindi Wala naman naman kayong gagawin. matter. Kaya tsaka wala rin kayong gagawin eh. Kumbaga Oo. ini-stress yung sarili Nagigits niyo. ko para sa bayan. Pero parang harap-harapan na kayong ginagago or tinatarantado. Parang natutuusin lang nakakatawa na tignan kasi sa palabas ng nangyayari yung nangyayari ngayon sa Pilipinas. So sa Sambay parang scripted na rin, ganyan, nakakatawa na tignan. So as a Filipino, ano yung pwede mong ipayo ngayon sa mga co-Filipinos natin kaysa wini-waste nila yung time and energy nila sa kakabash sa social media? O sige, ito in general inner thought ko talaga sa ganyan. Mm. Kasi totoo lang, ito rin naman yung isang purpose ng ng ginagawa ko. Kumbaga, ginagamit ko yung platform ko para maging boses din Diba? So, freedom of speech. Kumbaga, sayang naman yung channel kung hindi ko ibabahagi yung para sa mga nakakapanood na, alam mo yun, dalawa lang ang nakikita kong solusyon, tol. Totoo lang revolution or wala na, ganyan na lang talaga. Kasi tol, eto yan 'di ba sinasabi nila, ngayon 'di ba malapit yung botohan. Dami mo nakikita na naman ng mga sabi ko kasi sa inyo, ito dat binoto natin Bakit? Sigurado ba kayo hindi rin corrupt yan? Wag tayo mag-go deeper kasi magiging political siya. Oo, Pero yun yung reality. Yun yung reality. Oo. Hindi nyo kahit sinong umupo dyan, meron na Ang tanong nga bakit pinag-aagawan yung upuan na yan? yes. Kumbaga ano lang yan iba-iba lang yung leader na kailangan makinabang. Kumbaga gusto nila makuha ulit yung power. Na kami naman yung makinabang ng pera ng bayan. Ayun na, diretsa na. Ano lang yan Kumbaga, nung panahon na binoboto nyo yung mga binoto nyo, mababango rin naman yung sinabi nyo. Tinanggap nyo rin naman. Binoto nyo, nanalo. Pag may nangyari lang na issue na bakit before nung huling last 2 terms, ano bang maganda rin sa Pilipinas? No? Wala rin naman maganda Hindi ko na lang papangalanan kung sino yung mga presidente rin. Bakit? Pero may maganda ba nangyari? I mean, yung ngayon kasi, may expose na lang. Oo. Pero even way before, kumbaga nakatanim na sa kultura ng gobyerno ng Pilipinas yun Simula pa nga sa panahon ni Emilio Aguinaldo Diba? Sorry sa mga alam naman natin yan. Kumbaga, nasa history na natin yan. Yung Nakatanim Aquino na yan. pa nga lang, nung panahon pa lang nung, sorry, nagbanggit. Oo. Pero nung panahon pa lang nung Aquino, parang
ang big deal na masyado ng mga bagay-bagay. Yes. Tsaka ito ano namin to disclaimer lang. Opinion namin to. Freedom of speech, ika nga. Go, tol. Isa talaga sa nagpapalala nung mga nangyari ngayon is social media. So, lumayo kayo sa social media kasi di nyo ba ano yun, naiisip yun, nakakapag-construct kayo ng napakahabang, Inuubos niyo yung oras yung sa ganun. oh, parang napakahabang headline na, sige, post, share. Then, sino makikinig sa'yo? Sino nagbigay ng ano? Pero pinag-isipan mo yun ng ilang minuto. Unlike na gamitin mo yung oras mo para makaalis dyan sa Para sa bansa sarili natin. mo. Oh, sa sarili. Sa sarili. And then, as a Filipino, tula ko, hindi, totoo na sa totoo. Ang masasabi ko sa kanila, humanap din sila ng way out. Oo. Paalis sa atin. Kasi hindi natin kaya yan. Sabi ko nga sa huling podcast hanggat wala sa atin hanggat wala sa masa ang suporta ng pulisya at ng militar, hindi matatapos yan. Kasi kaya malalakas ang loob niyang mga yan na mangurakot. Kasi nasa likod nila ang militar. Ngayon, wala tayong magagawa dyan. So, it's either the two na nga lang Magpayaman ka or revolusyon. Kasi pag nagka-revolusyon, talagang ano yan, magre-reset talaga yan. Totoo. Which is, ikaw ba, sa makakapanood nito, at kung alam mong isa ka sa mga binabanggit kanina ni Klos na nag-construct ng mahabang messages para mag-run sa Facebook, ikaw ba kung magkakaroon ng pagkakataon ng pagbabago at kailangan revolusyon, willing ka ba? Tatanungin din kita, willing ka ba? Kasi nagrereklamo ka, di ba? Pag nagkaroon ng pagkakataon ng pagbabago, ready ka ba na isa sa maging tulong para magkaroon talaga ng pagbabago? Baka mamaya pag nandiyan na sa harapan mo, biglang, ay hindi, ano lang naman ako Kumbaga, bigla ka mag-back down na, na hindi, ano lang naman yun, nasasabi ko lang naman yun. Pero, paano pag nasa harapan mo na? Na eto na, may chance na ng pagbabago, pero kailangan namin ng tulong mo. Kailangan naming magtaas ka ng kamay. Kaya mo bang harapin yung consequences? Syempre, bilang isang komportabling Pinoy na nasa bahay, nagse-cellphone, nagwa-wifi at nasa aircon na kwarto. Pagka ba nagkaroon ng pagkakataon ng pagbabago, willing ka ba tumayo dyan para maging parte ng pagbabago? Di ba? Would you risk your life na? Would you risk your life for change? Kasi ako, 100% sasabihin ko, I will. Sabi ko nga pagka nagkaroon ng, limbawa, wag na yung sa local government kasi alam naman natin, 'di ba, may gulo sa buong mundo, may gulo. Alam niyo na 'yon. Ayoko nang gamitin yung isang term kasi napansin ko nung nakaraan medyo nagkaroon ako ng pag ginagamit ko yung term na 'yun So nababasa ng YouTube Pero ako sabi ko, kung kinakailangan kong mag-enlist sa militar para makatulong sa bayan, wag na sa bayan para sa pamilya ko, gagawin ko, mag-i-enlist ako. Alam mo kung bakit? Naisip ko. At least, pag nagpa-enlist ako, may laban ako. May gamit ako Diba? Meron ako makakasama. And like pag nagkaroon ng... May knowledge ka. Bila natin nagkaroon ng... Ayoko gamitin kasi yung mga terms na yun kasi napansin ko nga sa YouTube Kinakat niya. Hindi naman niya kinakat, pero yung algo. Oh, okay. Yung algo. At least may gamit ako. May team na may kasama ako na ganito. Ito yung mission natin, bla bla bla. Yeah. At least may labang ka. Alam yung time mo, natutulog ka, biglang di ka magising dahil sa... Di ba? Hindi mo alam, area nyo na pala yung inaano. At least... Kayo na pala. Yung area nyo na pala yung sinasakote. At least ako, may fighting chance ako. Enlist ako sa military. Wag na yung para sa bayan. At least para sa pamilya ko, kung may mapipitas kayo sa akin, pipitas din ako sa inyo. Ganun lang yun Kayo, willing ba kayo sa ganun? Yun yung tanong Yun yung tanong. Ang tapang, ang talino masyado. Yes, sobrang bilib ako sa inyo. May kanya-kanyang pinaglalaban pero ganun pa. Pero in the end of the day, sa social media lang yan. Guys, wag niyo aksayin yung oras niyo. Tsaka, andun ka lang sa media. Wala ka sa harap nila. Kumbaga, parang, kaya mo nga ba talaga sabihin yan harap-harapan na sa kanila? Kung paano mo yung parang putang ina nyo. Diba? Parang may mga murag gago kayo. Pag nakita ko kayo. by law, pagka minura mo ang mga head officials, crime yun. Crime yun. Hiling ka ba? Hiling ka ba mag-pay ng time? Pero yun nga yung nakakatawa Kumbaga, wala hindi ko rin masisi yung, hindi ko nilalahat Hindi ko rin masisi yung kapulisan at militar natin kasi, hindi ko rin sila masisi, hindi ko nilalahat. Kasi,
Wala pagka buhay ang nakasalalay, hindi mo rin Hindi. mahirap Oo. i-blame. Una-una trabaho nila yun eh. Nangako sila. Though alam naman natin lahat, hindi lahat ng ano is may mga mabubutit mga tuwid pa rin naman. Mm. Kumbaga masakit din sa loob niya mga yan na puta pinoprotektahan namin to mga to. Meron, tol. Pero yung mga tao namin, kahit kami, siyempre gaganon din yan, kahit kami, yung household namin nahihirapan dahil sa pinagagagawa nyo pero pinoprotektahan namin kayo. 'Di ba? Siyempre yung mga kapulisan naman hindi naman lahat. Normal na tao lang din yung trabaho ang pagiging pulis eh. Sumasahod lang din sila. May nararamdaman at may Oo. puso rin yung mga Kumbaga yan. sumasahod din sila. Kumbaga nararamdaman nila sa household na nila yan na tangina mahalan ng ganito, mahalan ng ganyan. Nararamdaman nila sa Apektado household rin, yun pero wala parte ng trabaho nila eh. Yun yung sad reality rin no. Ano kaya wag niyong lahatin mga nakikita niyo na pati yung mga militar at kapulisan natin is binabati ko. Huwag niyong lahatin. Kasi kahit yung mga yan maniniwala nga ako baka may mga pulis at militar na baka wini-wish sana hindi na yun yung kinuha nilang profession eh. Kasi napipilitan silang gawin yung mga bagay na alam nilang hindi naman tama. 'Di ba? Isipin mo poprotektahan mo yun eh harap-harapan ka ng ninanakawan, 'di ba? Kumbaga parte sila nun eh. Parte sila ng masa eh. Ngayon yung sinasabi ko na hangga't wala sa masa ang backing ng militar at pulis. Walang pagbabago na talaga as in masasayang pagbabago. Sino man mauupo dyan next? Ay nako, yung na magsalita. Yung sobrang gulo na. Parang, sige nga, paano talaga gagawa ng resolusyon ng susunod na upo? Kahit yung kasunod na upo, paupuin nyo, ilan ba? 6 na taon? Next year. Walang ano eh, may hirapan din siya. Maayos nga bang Pilipinas sa loob ng 6 na taon? Wala. Let us see. Dun sa susunod na ano. So, I wish talaga magkaroon na ng pagbabago. Siyempre, nandiyan yung mga pamilya namin. Pero generally speaking, sa sobrang ang dami na naging issue, ang dami na naging problema. Lalo na pag nandito nakatira kayo sa ibang bansa, mako-compare nyo. Sabi, parang, alam nyo yun, parang makapailing ka na lang. Like, parang kami, sipin mo, dito yung mga lokal nila talagang akala mo mga baby. Ganon kaprotektado ang mga residente nila. Sa atin, tangina, ang mayayaman pa yung mga expat eh. 'Di ba? Yung pa yung mga may privilege eh. Totoo. 'Di ba? Parang ang nangyayari bang sila pa yung parang mga hari-hari doon sa mga ano, hindi naman sila tagaran, 'di ba? Baliktad eh. Dito? Blue card ka? Paramdam talaga sa'yo. You are here just a worker. Oo. Tsaka hindi, buti nga dito kahit ganun, yung mga lokal dito hindi pa nga ganun eh. Like, hindi pa nga sila masyadong, alam mo yun, wala, pangkaraniwan lang, chill lang na sila. Pero Macau na yung magbibigay sa'yo na parang, kung pumunta ka dito, Para magtrabaho. then do it. Parang hanggang ganun ka lang talaga. Hanggat hindi pa nagbabago yung card mo, huwag kang parang mag-feeling na, di ba? Walang pero kasi marami akong nakikita ngayon sa ano na. So, kami, yan, si Tito, ako, alam namin hanggang saan lang. Alam lang namin yung limits namin Kung na blue card ka, Mm. act like a blue card. Kumbaga kami, ano lang eh, Trabaho. kumbaga, hindi rin naman kami talaga masyadong anong-ano sa trabaho. Kumbaga, alam din namin gamitin yung mga benepisyo namin sa trabaho, if you get what I mean. Pero under sa limits namin, 'di ba? Kumbaga, as long as it's work, ganun lang 'yun. Oo, yun nga. Kahit nga sa trabaho nagkaka-bullshit na, sa akin katuwira ko doon, tanga na. Pakialam ko sa inyo, wala naman ako dito para makipagkaibigan sa inyo. Dito ako para magtrabaho. Ngayon, kung nagkaka-personal at nadadamay na yung trabaho ko dahil sa mga ano nyo, magtarantaduhan na lang tayo dito. Ganun lang naman yun eh. Pero patigasan lang ng bayag yun. Kasi ako kaya kong pumasok ng maayos kahit tangina nyo, mga, alam mo yun, hindi ako natitinag sa ganun eh. Anyway, Tol, bago tayo mag-swimming, may mga gusto ko pang batiin. Dito sa vlog mo na to, gusto kong batiin yung Native Cave. Yon, shoutout sa Native Cave. Yeah, kasi Salamat. lagi mo kami binibigyan ng spot para, Yes, sir. i-perform yung mga craft nila. Siyempre, magkaroon din kami ng place to gather. Sobrang open ng Native Cave, ganun. Yes, sir. Sa mga taga Macau, pakisuportahan yung Native Cave. Pwede kayong pumunta dyan every Wednesday and Friday. Yes, ganun. sir. Pwede kayong mag-coffee, pwede kayong mag-drinks. And
creative space din siya para sa mga ano, pwede kayong mag-work doon, pwede nyo gawin mga school activities nyo Yeah. or what, work things yun. As an space siya. OFW, masarap din dun makipag-socialize, iba't ibang lahi rin yung nandun. Yes, Yung mga iba't ibang Filipino walks din of na, life, yeah. So, napakaraming kwento. So, yun. Shoutout sa'yo, Native Cave. Yun Yes. lang. Shoutouts nga pala sa mga, alam niyo na, sa inyong lahat, sa mga patuloy na sumusubaybay sa White Mesa, no? Mag 8K subs na tayo. At, excuse me. Tulad na pag-usapan natin Congrats. kanina. Basta focus on yourself, yun na lang. And when the time comes na may chance for real change, I hope ready kayo Oo. at willing kayo na tumulong para sa totoong pagbabago. So, yun lang ano ko para sa inyo. Ingat palagi. Stay hydrated, lalo na dyan sa Pilipinas, sobrang init. Peace. Siyempre, para sa mga hindi pa nagpa-follow. Yun. Follow, Follow. subscribe. Nandito lang yung links namin sa description box. Yun nga pala, shoutouts din sa Let Them Know. Yeah. Peace out.